all the praises and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So praise the Lord. God is so good. Oh, glorify your name. Pagpindot. Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po ang ating mga nagdaang araw? Sige po, alam ko nag-overwhelm tayo sa ating worship this morning because we feel the presence of the Lord. Pwede mo bang i-bless ang taong katabi mo? Sabihin mo, I bless you. Yan. Yung mga kapatiro naman nasa likod mo, sabihin mo, I bless you. Yung sa harap mo naman, sabihin mo, I bless you. Amen. Thank you. God bless you. At pag ikay naman puno na, anong gagawin mo? Kundi tanggapin ang biyaya ng Diyos. Amen. Sabihin mo, I receive it. Because we believe that every tongue that proceeded out from our tongue, ito po yung mangyayari sa atin. Amen? Amen. Magandang umaga po muli. At before anything else, sige po, yung mga nasa likod po, can you occupy the seat sa harap po natin? Yan. So, marami po tayong ngayon nakita nagbabalikan oh, si Ate Julie. Nice to see you again. Fresh from Dubai. Praise God. Bakasyon lang pala yun. Amen. So, praise the Lord. Sige po, tayo po'y umupo na, yung mga nasa likod. At before anything else, gusto ko lang i-acknowledge ang mga bago sa ating harapan, sa ating kalagitnaan, si Sister Cristina Cuadra. Amen. So, praise God. Sige pa, palapahan natin sa buhay niya. At sa si Sister Catherine Rosario. Yan. Si Sister Cathy po, naka-attend po siya nung ating po nakaraang midweek service. At nakita ko rin meron tayo ng bago doon, bagong balik, si Sister Julie. Sa likod mo, si Sister Joanne. Yes, the second time. At si Brother Lyndon. Likod natin. Welcome. Brother Ian, welcome back. Yeah, I know nagbakasyon ata. Sino pa ho ba? Si Sister Joy. Yan, fresh from Inglaterra. Siya po yung nagbakasyon din. Meron pa ho ba tayong dapat i-greet? And also, welcome din po sa ating online viewers. Magandang umaga po sa inyo. Magandang gabi. And I believe the Lord is going to do something great sa ating mga buhay. Before anything else, can we recite Luke 4:18 and 19? Sige po. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim deliverance to the captive and recovery sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. God is Jesus. He is the anointed one. Sige po, diretso po natin ating JA1 culture. I am a blessing. I am anointed. I am deliverer. I am good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. So praise the Lord. May the Lord bless the reading of His Word. Sige po, magandang umaga po muli sa ating lahat. At kung tayo po'y handa na, pakisabi sa katabi mo, handa na akong makinig kay Lord. Dahil alam ko, ang message na ito ay para sa akin at para sa iyo. Sabay tayong matuto sa araw na ito. Praise the Lord. The title of my message this morning is Give to God what belongs to Him. Sa Tagalog, ibigay mo sa Diyos ang pag-aari o ang bagay na para sa Kanya. Amen po ba? Last Sunday, we spoke of giving God our being. Di ba? Yung last Sunday po, ang pag-usapan natin, giving our whole being, yung ating person, ating pagkatao. Giving God our spirit, soul, and body as an act of worship. Nalaman po natin na pagka binigay natin ang ating sarili,
ito po ay act of worship. Ito po ay gawa ng pag-worship kay Lord. Ano yung napag-usapan natin? We talk about being a living sacrifice. Sino yung mga nakaalala? Amen. Tayo, di ba? Amen po ba? Sino nandito dito last week? Amen. So, we spoke about our being, giving God our spirit, o means sa ating katauhan. We talk about being a living sacrifice and willingly giving ourselves over to the will and work of God. Remember that? Na ikay binibigay mo ang iyong sarili sa will ng Lord and also sa mga gagawin ng Lord sa buhay natin. Today, we are talking about giving God what belongs to Him. Are you ready? Or our possession, sa madaling salita. Ibigay kay Lord yung nararapat para sa Kanya. Ayan po yan. I want you to open your Bible in the book of Deuteronomy chapter 10, verse 14. Ito po pagkakasabi. Sorry. Sabi ganon, everything belongs to the Lord your God. The heavens, even the highest heavens, belong to Him. The earth and everything on it belong to Him. So pinapakita dito na walang anumang hindi nalalang o nagawa na hindi siya ang may-ari. Ang may-ari. Ibig sabihin nun, lahat ng bagay, siya ang may-ari sa lahat. Amen? Do you believe in that? Ibig yung ating katauhan, siya rin po ang gumawa sa atin. Diretso ko. Sa next verse, yan. Sa next verse, Philippians chapter 4, verse 19. You can be sure that God will take care of everything you need. Ngayon, ito na ngayon. Nung nalaman na sa Deuteronomy na siya lahat ang nagmamay-ari, or He is the owner of everything. So sabi niya sa Philippians chapter 4 naman, God will take care of everything you need. Why? Kasi siya nga ang gumawa na lahat ng bagay. He is generously, exceedingly, even yours in the glory that pours from Jesus. Ngayon, ikay magiging taong pinagpala pag ikay merong relasyon kay Jesus. Kasi ang biyaya po ay ibinigay through Him. Amen? Sa Kanya nanggaling ang biyaya na tinatanggap mo ngayon bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya ni Kristo. Ngayon. The question is, yung tinatamasa mong pagpapala ngayon, ano ba ang dapat mong gawin dyan? All the blessings that you receive, the good health, the good salary that you're having right now, or even your position in your company, o sa yung pinapasukan, ano ba ang dapat dyan gawin? Sabi ngayon dito sa Mark chapter 12, verse 17, then Jesus said to them, give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs to God. The men were amazed at what Jesus said. Ganito po yan. Kaya nung panahon na yan, kaya binabanggit yan, Jesus was talking in the temple, at mayroon po mga Pharisees na nandoon. Tinanong siya ngayon, kasi sabing gano'n, saan dapat ibigay itong perang ito? Sabi niya gano'n, bigay niyo yung para kay Caesar, ibig sabihin noon, give tax to Caesar, kasi tax ang sinasabi doon. Ibalik mo kung ano yung para sa gobyerno, pero sabi niya gano'n, ibigay mo rin yung para sa Diyos. In the Philippines, pag ikay po yung nag-work, may tinatawag pong income tax. And we are so very blessed here in the Cayman Islands. We don't have any tax, but we have duty. Di ba? Lahat ng binibili natin, may duty po yan. So, ang nangyayari po, yung mga businessman, pinapatunga po nila yan. Amen? So, magbabayad tayo ng duty. For example, if you bring in something overseas sa Cayman Islands, magbabayad ka po ng tinatawag doon na duty. Nakuha ba natin? So sabi nga, ibigay mo yung para sa gobyerno, pero ibigay mo yung para sa Diyos, sabi ni Jesus. So now, God is interested in how we handle the things He gives us. Alam mo ba, ang Diyos ay interesado sa mga biyayang nare-receive mo, kung anong gagawin mo sa mga biyayang iyon. Marami mga Kristiyano na humihingi kay Lord, and sometimes they thinking, why hindi binigay ito ng Lord? Maybe, may inaayos sa'yo si Lord. Amen? May inaayos ngayon kung ano yung motive mo na dapat ayusin ng Lord. In everything we do, we must always check our motives. Tandaan niyo po yan. Sa lahat ng ating gagawin, kailangan natin laging suriin ang ating mga motibo. Kasi diyan po nanggagaling na sa ating motives na nararamdaman.
Dapat natin suriin ang ating saloobin, ang iyong puso. Baka mamaya, ang ating puso ay ang pangsarili lamang, ang gusto. Hindi ba yung ikabubuti ng lahat? Amen? Minsan kasi, ang tao kasi, masyadong selfish. Ang gusto niya, yung sa kanya muna. Pero si Lord iba. Kay Lord, when He bless you, pag ikay pinagpapala ng Lord, hindi lamang yung pagpapala niya, hindi lamang para sa iyo. Kundi ito'y gagamitin mo para sa kanyang kagustuhan din. Nakuha natin? So He didn't bless you just for you to keep it. He blessed you to share the blessings, because once you share the blessings, the Lord will give you more blessing. So motive po kailangan na yan. Is this thing makakabuti ba o makakasama? Amen? Yung gagawin ko bang ito'y para pansarili ko lamang ba o ikagaganda ikabubuti ng lahat? So, ngayon, ang giving is about trusting God and taking Him at His word. Kasi ang pagbibigay po talaga, may kasama dyan dapat may tiwala ka kay Lord. Nagtitiwala kay Lord na sa kanyang mga salita as well. Because giving is an act of faith. Ang pagbibigay po, isang act po yan ng faith. It is an act of worship. Lahat ng binibigay natin, personal, ourselves, nakita natin sa Romans chapter 12 verse 1, a living sacrifice, di ba? Holy and acceptable to Him, yung ating sarili. And then also, lahat po na ibinibigay natin kay Lord, it is an act of worship. Everything that you give to God is an act of worship. Why? Because you give something to God. Amen? Yan. So many people have a lot of ideas about giving. Maraming tao, maraming ideas diyan kung ano ba yung pagbibigay talaga. Pero one proven, ito lang masasabi ko, one proven method given to us in the Bible that never fails to bring the blessings of the Lord into our lives. Alam niyo kung ano yun? Itong word na ito is by giving our tithe. Ito yung blessing na talagang hindi magmamaliw, hindi mawawala sa iyo, never fails to bring the blessing of the Lord into our lives is by giving our tithe. Tignan natin sabi kanina, last week pinag-aralan natin, kailangan ibigay natin yung ating being, yung ating selves. This time naman, the Lord is asking, give your possession. Ngayon, what is tithe? Tignan natin. Ano ba ang tithe? O tinatawag sa Tagalog na ikapo. Ano ba ikapo? Tithe is 1/10 of one's gross income and should be deducted first from the gross income before the expenses are attended to. Sabi dito, ang tithe daw, ito yung kabuuan na tinanggap ng isang tao na hindi niya pa nababawasan at doon niya kukunin yung kanya ikapo. Same thing sa tax. Sa tax, ganito. Before you receive your money, yung wages mo, binabawas mo na yung tax doon sa gross. Tama ba? Hindi yan yung parang binawas mo na lahat ng expenses mo, kung may natira, doon kukunin ng tax ng gobyerno. Hindi po. Ang gobyerno po, sigurista po ang gobyerno. Ang gagawin niya, before they release your salary, they already deducted the tax. Kay Lord, ganun din. He blessed you for so many years. The Lord blessed your life. The Lord promoted you many, many times, and it's proven in your life. Ang hiningi ng Lord, yung Kanya para sa Kanya. Pangalawang meaning niyan. Tithe is to give the first tenth of income to God, that the giver of all good things. Ganito. Sabi ganon, ang tithe daw is binibigay natin yung 10% ng ating income sa Diyos na nagbibigay sa atin ng mga gandang mga bagay. Nakuha ba natin? Because the tithe belongs to the Lord. Because the tithe is very sacred in the eyes of the Lord. The giver was careful to remove the tithe from his possession. Pag binasa niya sa Deuteronomy chapter 26 verse 13, ang ginagawa nila noon, they were so very careful to remove their tithe, their 10%, from their possession, giving it for the work of ministry. Binibigyan na yan para sa work of ministry. Deuteronomy chapter 26 verse 13, hindi ko po nailagay dyan. Kasi why? Because there is a spiritual significance giving tithes. Meron po siyang spiritual significance sa buhay ng isang tao. Even people who don't believe in the God understand the practice of tithing.
maging yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, ay naintindihan ang pagsasagawa ng ikapo at pagbibigay. Paliwanag ko. Sa Egypt, sa Babylon, sa Assyria, they're tied to their false god. Nagbibigay sila doon sa mga false gods, sa mga hindi totoong Diyos. Imagine that. Because there is spiritual significant ng pagbibigay. Nagbibigay sila ng kanilang ikapo, hindi dahil ipinag-utos ito, kundi isang reliyosong batas ito. Hindi dahil doon, no? Binibigay na kasi mayroong significance siya. But because of a great spiritual significance that comes from giving, nagbibigay sila dahil sa malaking spiritual na kahalagahan at nagmumula sa pagbibigay. Alam nyo, sa mga Hudyo, it was pinalaki sila sa mga ganon, mga bagay ng pagbibigay ng kanilang tithes. Kasi it was started during the time of Abraham. Sabi ng iba, ang tithes daw ay isang batas. I don't think so. Because during the time of Abraham, after kinonquered niya yung mga hari na sumakop doon kay Lot, di ba? Ang ginawa niya, nilot nila lahat ng ari-arian doon at binigay niya yung 10% kanino? Kay Melchizedek, which is the high priest that time. So it was happened before the law. So noon pinapractice nila yung pagbibigay. Ano nangyari ngayon kay Abraham? The Lord opened the windows of heaven upon his life. Sabi sa Bible, si Abraham daw ang pinakamayaman sa kanyang lugar during that time. Amen? So I don't think so, it is a law. Pero ibinaba rin ni Moses na ganitong gawin nyo, kasi ang tao kasi sometimes they forget about God. Kaya ginawa ni Moses, ginawa niya rin batas yun para sa kanila. Amen? So, giving the tithes, ito po yan, giving the tithes, elevated God above possession. When you give your tithe, it elevated God above your possession. Ibig sabihin nun, God will be the highest among your possession. It means that you are acknowledging that God is more than your possession, more important than your possession. Ano ba yung possession? Possession, your money, possession, your property, possession, whatever you have, you call it wealth. So when you're giving your tithe, ibig sabihin nun, you elevate God above possession. You're telling to them that, a while ago, we sing about, give me Jesus, di ba? I need Him more than anything else. Hindi niya kayang ipagpalit, sabi sa awit. So now, the purpose of tithe, what is? The purpose of tithing is to teach us to always put God first in our lives. Deuteronomy chapter 14:23. So the purpose of tithing ngayon, sa ating mga Kristiyano, is to always put God first in our lives. Imagine that. You're saving the 10% for the Lord. So meaning, you didn't do anything yet on your salary, pero binibigay mo na kay Lord. So meaning, above all that you have, si Lord pa rin ang mataas, di ba? Pinapakita mo na ganito, si Lord pa rin talaga. A lot of people ganito kasi ginagawa. They're calculating their income. Pastor, hindi talaga aabot eh. If I'm going to give this 10% to God, I don't know what's gonna happen because my expenses is too much. Pero let me tell you something. Pag inuna mo si Lord, uunahin kang pagpapalain ng Diyos. Amen? Yung iba, sinasabi, okay daw, I'm not giving my tithes, but I'm giving my time. I will serve the Lord in the church. I will attend. I will become a member of a lot of ministries in the church. So, this will be my tithes to the Lord. May mga ganong mentality. Well, I help in the church. I have many ministries in the church. So that will be my tithes to the God. Giving your time is a great way to honor God. Yes, because God needs it. Your time. Amen? God wants it. But it should be done in addition to your tithe, not a replacement for it. Kapatid, ang pagbibigay mo ng oras kay Lord, hindi po yung replacement
para sa gagawin mo kay Lord. The Bible, clear of importance of tithing. Sabi ganon, and it doesn't offer another option. There will be no option when it comes to giving 10% of your resources back to God. Wala siyang option na sinabi na give me your time and that will be your tithes. Hindi. Ang pinag-uusapan doon during that time is your possession. Because God wants to be on the top above your possession. Kasi siya inuuna mo kagad. You don't think about expenses first. You think about God. You're giving to God what belongs to Him. And the Lord will going to take care of the rest. Kasi si Lord kasi, iba yung kanyang form of mathematics. Kulang ka, pero sa Kanya, pag-aapawin ka. Amen? Kulang ka, pero ikaw, pag-aapawin ka. Kakulangan mo, biyaya ng Diyos. Amen? Nakuha ba natin? Kasi ganun po nangyayari. So, tithing, so the tithe is God's standard for giving. Ginawang standard ng Lord ang giving. Why? Kasi i-asking only the 10%. Imagine. He never asking 90%. The Lord is not doesn't ask 50%, but He asking 10%. Why? Because the Lord testing the human heart. Amen? Kung yung 10% na yun, hindi mo kayang ibigay sa Kanya, paano pa may bibigay yung marami pang mga bagay? Nakuha natin? So, it doesn't even belong to the giver, but to the Lord. I heard one pastor said, when you give your tithes, you're not giving anything yet to God. All you have to do is just give Him back what belongs to Him. Sabi niya ganon, nung binigay mo na yung tithes, actually, wala ka pang binibigay kay Lord. Ibinibigay mo lamang, binabalik mo lamang yung share ni Lord. Amen? Ako ba natin? So, it doesn't even belong to the giver. Automatic po yun. But to the Lord. So, ang Jew, ganun ginagawa nila. Automatic, they give what belongs to God, and then the rest, they enjoy it. Tayo mga Kristiyano, ganun din po. We give to God what belongs to Him, and the rest we're going to enjoy it. At hindi lamang yan, pag-aapawin pa ng Lord. Yung kakulangan mo, dadagdagan ng Lord. Diba? Ibibigay ng Lord. Ngayon, kapatid, ang tithing is God's economic plan. Ang pagbibigay po ng ating ikapo is God's economic plan. Why? To grow His kingdom and to support the work of the ministry. We all know that. Na ang tithing po, napupunta po yan sa work of the ministry or para po sa church. To expand, to support His kingdom, to grow His kingdom. Because without the money, without the fund, hindi po makakakilos ang isang church. Amen? Nakuha ba natin? Just like this place. If you are those faithful tithers, kung hindi po kayo nagbibigay, wala po tayong gantong kagandang lugar. Say amen. Amen, di ba? Wala kayong magandang upuan ngayon na inupuan diyan at walang lamig na nararamdaman ngayon sa ating paligid. Just recently, nirenovate po natin ang ating church sa taas po, di ba? Sino yung mga nakapunta sa taas, di ba? Maganda po, presentable po sa paningin natin. So my point is this. Ayun po ang economic plan ng Lord to grow His kingdom. Because we are part of His tinatawag na massive sharing the gospel. Kasama po tayo doon eh. Tayo bilang isang pamilya niya, kasinama po tayo doon. And then, without the fund, hindi po tayo makakilos. Amen? Amen po ba? And then, I just want to tell to everyone, ito pong ating lugar na ito ay niloan po natin sa bangko. It was loan in the bank. And we had to pay it for 15 years to pay. But thank be to God because our church is very faithful to God. Did you know that ating pong church ay nagbibigay din po tayo ng tithes doon po sa ating main? Alam niyo ba yon? Na every time you give your tithes, kinukuhaan po rin po natin yung 10% at dinadala po natin sa ating main. Just recently, we went to our main church. Wow. If you're going to look at it, you will be amazed.
Talagang ang ganda. Ang ganda siya. Siya po yung pinakamalaki na ata pagkakalam ko sa buong southern part of the Philippines. Siya pinakalaking church ngayon. Pag pumunta kayo doon, para kayo nasa hotel. Yung mga ilaw po, mga chandelier, ang gaganda po talaga. Nakita ko po sa aking mga mata, at nung nakaraan po yung ating leader, na isang leader na si Sister Ruth, nakita niya rin po yung ginawa, kung paano po pinaganda yung ating church. So meaning, yung pera po ating binibigay, hindi po nawala ng kabuluhan yan. But this is the good news. Because we are so very faithful to God, did you know that after 5 years, nabayaran po natin to? And it's supposedly to pay 15 years, and then tinapos lang po natin ng 5 years. And then during the pandemic, that was the time that we borrowed money from the bank to pay this. Pero thank be to God, during the pandemic, we don't have any physical gathering. Pero there's a lot of people na faithful pa rin nagbibigay ng kalantays and offering kay Lord. At na-covered po natin ito. Can we give God a lot of praise sa bagay na yun? So this morning, let's look at this simple way of giving that pay huge rewards. Ito ngayon. Ngayong umaga ito, tingnan natin ang simpleng paraan ng pagbibigay na nagbabalik ng malalaking reward sa buhay natin. Paul tells sa 2 Corinthians chapter 8, verse 7, you are rich in everything. We as a Christian, because we grow spiritually, you are rich in everything. In faith, for sure. Di ba? Tinest kayo na maraming beses. Bilang Kristiyano, habang kayo lumalakad bilang isang Kristiyano, pinatataas ng Lord ang inyong faith. Kasi kung hindi lumalakas ang inyong faith, at yung mga problema na nararanasan mo, definitely you're not gonna attend church. But because your faith is growing, tumitibay yung pananampalataya, kaya even though a lot of problems, circumstances ng buhay na dumarating, andito ka pa rin sa church. Why? Because your faith tumitibay at lumalakas. Sabi nga you are rich in everything in faith, in speaking ability, in knowledge, in the willingness to help, and in the love you learn from us. So now, we want you to be rich in this work of giving too, sabi ni Paul. Pero ngayon, sabi niya ganoon, okay na kayo eh. Nakarinig na kayo ng mga gandang word nang gagaling kay Lord. Pinalakas ang inyong buhay Kristiyano, pinatatag kayo, pinalaki kayo ng inyong pananampalataya, pero this time, sabi niya ganoon, eto naman ang gagawin natin. I want you to be rich also sa giving. Did you know in Corinthians, they're having a problem during that time. Maraming persecution po nangyayari sa kanila. Pero they always faithful to God para magbigay ng kanilang mga bagay para ma-spread pa yung word of God. Kaya sabi ni Paul, kailangan maging mayaman din tayo sa ating pagbibigay. Amen? So the Lord wants us to excel in faith, knowledge, speech, but He also wants us to excel in giving. Alam niyo ba na walang barat na Kristiyano? Amen? Kasi pag ikay naging barat na Kristiyano, barat din na mararanasan mo kay Lord. Pero pag ikay generous giver, ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay, magiging generous din sa'yo. Amen? God is only asking us to share what He has already given to us. Ang hinihingi naman ng Diyos ay yung mga bagay na ibinigay niya na sa'yo. Amen? The question, are we taking God at His word? Ikaw ba'y naniniwala ba tayo sa salita ng Diyos? Tanong ko yan ngayon sa bawat isa sa atin. Are we believe or are we taking God at His word? Ikaw ba yung taong sinabi niya sa kanyang mga salita, pinaniwalaan mo? Amen? Why? Kasi sabi ngayon sa Joshua chapter 1 verse 8, do not let this book of the law depart from your mouth. Sabi niya ganoon, etong Bible na ito, kailangan wag siyang mawawala sa iyong bibig. Ibig sabihin yon, you read it, you memorize it, meditate on it day and night. Actually, hindi man sinabing, iba ka sa atin, nangyayari. Lord, sa morning lang ha, babasahin ko yung word mo. O kaya sa evening lang, bago ka matulog. Di ba? Pero sabi dito kay Joshua, sinabi kay Joshua, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it.
Sabi nga ng para ikay magawa mo kung ano man yung mga nakasulat doon sa Bible, then you will be prosperous and successful. Parang hindi nakuha. Sabi doon, meditate it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Ano mangyayari? Then you will be successful. What does God says we must do to become prosperous and successful? Sinabi niya, di ba? To do everything that has been written in His book. Marami mga tao, they want successful life. They want happy life. They want everything. Pero nalilimutan natin kung ano yung binigay sa atin ng Diyos para tayo maging prosperous and successful. Sabi doon, to do everything that has been written in His book. Again, my question, do we really believe this? Ikaw ba talaga naniniwala sa Word of God? Amen, di ba? Are we taking God at His Word? Ikaw ba'y kinukuha mo talaga yung mga salita ng Diyos, paniniwalaan mo yung mga naririnig mo? Amen? Kasi why? Ito ngayon, papasok ko ngayon ang Malakay 3:10. Sabi sa Malakay 3:10, will a man rob God? Sabi nga ang tao ba, ninanakawan niya ba ang Diyos? Sabi nga no? Yet you have robbed me. Ha? Nagulat ngayon yung mga Israelites. Sinabihan silang gano'n eh. Sabi ni Malakay sa kanila, ninanakawan ba natin ang Diyos? Yet you have robbed me, sabi ng Lord. But you say, in what way have we robbed you? Sabi ng gano'n. Sabi na, Lord, paanong paraan ka namin ninanakawan? Sabi ni Lord, in tithes and offering. Wow. Nagulat ngayon sila, yung mga Israelites. Really? Kasi that time, ang ginagawa nila, they offer something to God, yung para bang baliwala na. For example, nanganak ng 10, yung kanilang tupa. Yung pinakapangit ay nang binibigay na kay Lord. Hindi ba yung the best na binibigay? Kaya ganun. Kaya sabi yung ganun. Kaya nagtataka sila. Minsan tayo nagtataka rin, paano ko nirab si Lord? Maybe. In tithes and offering. You never give to God what belongs to Him. Sabi nga naman sa 9, you are cursed with a curse. For you have robbed me, even this whole nation. Imagine. Pag ang buong nation, pagka ang tao pala hindi nagbibigay, hindi lamang siya naapektuhan, kundi ang buong bansa pala ang naapektuhan. Grabe, no? Sa verse 10. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you such blessings that there will not be room enough to receive it. Are we robbing God? Yes, when we fail to give our tithe, 1/10 of our income. Ayun po yun. Tayo po mismo minsan nararab natin ng Lord. I want you to notice the praise. Yung praise dito, no? Sabi gano'n sa verse 10. Sabi gano'n, try me. Di ba? May words doon na sabing, try me. Sabi gano'n, try me. Sabi ng Lord dito. Ang meaning ng try is to examine, to prove. The Lord is saying to us, go ahead. Sabi ng Lord, go ahead. Ibigay mo sa akin yung tithes and yung offering na nararapat. And see, I won't pour out blessings. I have room enough to receive. Sabi niya gano'n, subukan niyo ako dito kasi ipuprove ko sa inyo na pag ginawa niyo to, bubuksan ko ang langit para sa inyo. Sabi niya gano'n, go ahead, put God to the test and see if He's not faithful to you. I-test mo si Lord sa bagay na ito. A lot of testimonies na rinig ko na when they started doing this, nagbibigay sa ikaw po ng kay Lord, hindi po sa pinagkulang ng Lord. And then they always testify that the Lord been faithful to them. Amen? Marami po nagsasabi niyan. Even in myself, I prove it to myself. Kami po talaga nagbibigay kami ng para kay Lord talaga. Before we pay anything,
Nilalabas po namin yon. And then every time Sunday, dinadala ko po talaga. Si Pastor ganun, dinadala rin namin ang tithes dito sa church. Kasi why? Because mayroon significance, spiritual significance. The Lord is going to become faithful to you. It is not between you in the church, it is between you and God. Kasi si Lord ang naghamon, hindi naman ang church ang naghamon, kundi si Lord ang naghamon sa iyo. Test me on this. Subukan mo ako dito. Nasubukan mo na ba ng lahat ng iba pang paraan ng pag-iipon? Kasi marami dito, di ba? Yung mga galing mag-ipon. Amen? Let me say the hands, yung mga galing mag-ipon dito. Yung tinatagong pera sa ilalim ng kama. O yung mga bumubuo ng mga lata, ginagawang alakansya. Di ba? When I was young, ganun ginagawa ko. Alam niyo ba yung Coke in can? No, ginagawa ko po siyang tawag dito, alakansya. Ganun po ginagawa ko ng bata ako. Kasi gusto mag-ipon. Yung para mag-ipon ng pera, pero at the end of the day, kulang pa din. Parang hindi enough. When you go into the Philippines, sabi mo, in 2 years time, I'm going to the Philippines. So I started to save money para may pera. Pero in 2 years na, pag dumating na, para bang, ay, kulang pa rin, next year na lang ako uwi. Di ba? Nasubukan natin, May bibilin tayo isang bagay. Di ba, pag nag-iipunan natin, sasabihin mo, end of the year, kailangan mabili ko to. Pero hindi dumarating. Yung ating pag-iipon ay parang kulang pa rin. At the end, kulang pa din ang ipon mong walang naiipon naman talaga. Bakit ngayon? Bakit hindi natin subukan ang parangalan ng Diyos? Gamit ang iyong mga ari-arian, ang iyong pera, and I'm sure di ka pagkukulangin ni Lord pag siyang inuna mo. Amen? Are we taking God at His word? Naniniwala ba tayo sa mga salita niya? Proverbs 3:9, sabi dito, honor the Lord with your possession or your wealth. Pag sinabing honor, the word honor means to be heavy. Yung para bang naniniwala ka. Talabang, are we weighing God's down with our tithe and offering? Tinitimbang ba natin ang Diyos sa ating ikapo at handog? Yung para bang wini-weigh mo si Lord? Pag sabing honor, ibig sabihin na ibinibigay mo, merong heavy. Yung para bang talagang ibinigay mo kasi. In other words, do you trust enough that you are willing to honor Him before you honor anyone else? Ino-honor mo ba muna si Lord before anything else? Si Lord ba muna? When we tithe, we are to give the tenth of our labor in our gross earning. Ayun po yun. Sa gross po kinukuha ang tithes. Kagaya rin po yan ng tax. Hindi po yan kinukuha doon sa after. Alam mo, Pastor, magta-tithes na ako. Kinwenta ngayon. Magkwenta ngayon, natira yung eksaktong 10% ng kanyang sweldo. Ang sasabihin niya, gagamitin ko muna to, naintindihan naman ni Lord. Pero pag binigay mo yun, may bubuksan ng Diyos sa langit para sa iyo. May bubuksan na pagpapala ang Diyos para sa iyo. Amen? When we tithe, we are to give the 10%. Ibinibigay ba natin kay Lord ang 10% ang lahat ng ating kita sa loob ng isang buwan at kung ano lamang ang natitira? Ang question ganun Ibinibigay mo ba muna si Lord, inuuna mo ba si Lord? O kung ano yung natira sa iyo ay nabibigay mo kay Lord? Yan. Tanong ko, this is my question to everyone. How much of blessings do you want in your life? Gaano karaming blessing ang gusto mo sa iyong buhay? Ang tanong dyan, Ano ba yung gusto mong blessings? Marami, syempre, di ba? Parang crazy question naman yan, Pastor. Dahil Dahil gusto nating lahat ang pinakamalaki at pinakamagandang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Amen? Pag tayo po humihingi ng blessing kay Lord, gusto natin the best. Nakikinig ba lahat? Pag ikaw ba humingi kay Lord, hindi ba the best ang hinihingi mo? The best, di ba? Nung ikay magkakaanak, di ba sabi mo, Lord, the best yung ibigay mong baby. Pogi, cute, maganda, maputi, di ba? Laging the best. Sa pagpili po ng ating mapapangasawa, di ba? Lord, bigay mo yung the best para sa akin. Ganun po tayo Ganun kasi tayo humingi ang tao, ganun. Gusto the best. Crazy question. Ngayon, the question is, bakit maraming Kristiyano ang hindi nagbabalik kung ano yung para kay Lord? We asking God the best.
Pero the question is, are you giving God what belongs to Him? Ibinibigay mo ba kay Lord yung para sa Kanya upang sa ganun i-bless kanya ng mas marami? Kung lahat ng talatang nabasa natin, the scripture, or you yourself, when you have your devotion, nagbabasa ka ng Bible, kung lahat ng talatang nabasa natin patungkol sa pagbibigay at pagpapala ay totoo naman talaga nangyayari, bakit may mga Kristiyano? Question. When you become a Christian, let me tell you something, ni-remove ka ng Lord sa darkness, inilagay ka sa lightness. Hindi lamang inayos ng Lord ang buhay mo, kundi inayos din ng Lord ang iyong pag-iisip. And then when you read the Bible, you understand what it says. Kung ano yung sinasabi ng Bible. But the question is, marami pa rin Kristiyano na hindi ginagawa nakasulat. Amen? Sinabi sa Bible kung paano ka pagpapalain, kung paano ayusin ang buhay mo. Pero sometimes we neglect. Hindi natin tinutupad. Maybe may mga reason. May dalawang reason ako dyan. Unang-una, you don't trust that God will keep His word. Ayun lang yun. Hindi ka naniniwala na gagawin ng Diyos ang kanyang sinabi. The reason why hindi ka sinusunod. Sa financial, ganun. Hindi ka naniniwala na kayang isupply ng Lord ang lahat para sa iyo ay binibigay mo yung para sa Kanya. Pangalawa, you're not sure that He will bless you when you give. Hindi ka sigurado na pag binigay ko to, pagpapalain ako ng Diyos. Pero, every time you read blessings in the Bible, you always says, Amen. Pero pagka ito na yung paggagawin na, hindi mo na siya magawa. Why? Kasi Lord, baka mamaya hindi dumating yung blessing mo eksakto. Kasi may bayarin po ako sa Pilipinas, mayroon po akong sinusuportahan sa Pilipinas, baka po kasi hindi umiksakto. Yan lang. You don't trust God sa Kanyang word. The reason why you don't follow the instruction or whatever the Bible is talking about. Malakas ba? Malakas? Okay lang? You're not sure that He will bless you when you give. Ayun lang yun eh. Hindi ka sigurado, Lord, kasi baka mamaya hindi umabot. Pero sabi nga sa Bible, di ba? Your ways, yung ways ng Lord is higher sa ating mga ways. Amen? His thought is higher than our thought. Di ba? Hindi mo pwedeng pangunahan ng Diyos. Kasi ang Diyos pag kumilos, ito yung perfect will at perfect timing ng Lord sa buhay mo. Amen? Ngayon, ang Diyos, God wants to work through us in our giving. Totoo naman yun eh. Gusto kang samahan ng Diyos para sa pagbibigay mo. But first, we have to trust that He is our provider. Ayun lang yun eh. Kaya mo magagawa yung giving na yan kasi naniniwala na si Lord ang iyong provider. Kasi kung hindi kayo niwalang siya ang iyong provider, hindi mo gagawin magbigay. Amen? Yan, the question. Marami yung tatanong siguro, ang tithing ba, applicable pa ba sa atin? It was given in the Old Testament. Ito ngayon. Sige, questionin natin. Sagutin natin yan. Sasagutin natin. Does tithing apply to me? Siguro, isip mo yan, no? Pastor, kasi marami ngayon, binabago nila. There are many practices in the Old Testament that don't make sense to us today. Marami po yan eh. If you're going to read the Bible, isipin mo, don't make sense naman na mangyayari para sa atin sa New Testament. Kagaya ng pag-aalay, di ba? Pag-aalay, beri mo, animal lang iaalay mo. Sa panahon natin ngayon, hindi na ganoon. Di ba? Marami yan eh. Marami mga sinaunang paraan na dinadala sa batas na biyaya ng bagong tipan bilang bahaging pangako ni Kristo na hindi natanggalin ng batas. Kasi, ganito yan, yet many of these ancient ways carry over to the New Testament. The New Testament of grace as part of Christ's promise not to abolish the law. But to what? But to fulfill. Matthew chapter 5 verse 17, sabi ng Lord, hindi siya dumating para i-abolish ang law, pero to fulfill the law. So meaning, oo. Yan, ito mga example ko. Ano ba yon? Sa panahon natin, but okay pa rin, applicable pa rin ang giving. Unang-una, example ko, number 1, we no longer sacrifice animals, but as believers, ito ngayon, we are called to offer ourselves as a living sacrifice. Sa panahon natin ngayon, hindi na nire-required na mag-sacrifice ka ng anumang animals. Pero sa Bible, sa Romans 12:1, we are called to offer ourselves as a living sacrifice.
Nakuha natin? Pangalawa, men no longer are required to be circumcised. Sa panahon noon, napaka-importante sa Old Testament. Because why? Because it is a covenant. Pero ngayon sa science kasi, nalaman nila na pagka hindi circumcised ay hindi safe. Ito yung nagbibigay ng sakit sa babae. Amen? Kasi why madumi? Nakita natin yan, no? Noon sa panahon ngayon nila Abraham, tinuli niya pa yung kay Jacob pala, tinuli niya pa yung kanyang mga anak eh. Pati yung kanyang mga alipin eh. Kasi ayun ang covenant ng Lord sa kanila. Circumcision, it is part of covenant to God in the Old Testament. Amen? Pero ngayon, sa Romans 2:9, ito ngayon, but all we have a circumcision of the heart through the Holy Spirit. Ngayon naman, ang tinutulian ngayon ng ating mga puso. Ibig sabihin ng binabago ang iyong puso. Ibig sabihin ng tinatanggal ang cover ng iyong puso para maging exposed sa Holy Spirit. Meaning, you are giving your life to the Holy Spirit so that the Holy Spirit can work in you. Nakuha natin? Sa unang panahon, tinutuli, circumcised kasi ay nag-covenant between God and the people. Pero ngayon, iba na po. Ang ating pong puso ngayon ang sinircumcise. Parang Holy Spirit ngayon ay mag-get through sa ating buhay. Nakuha ba natin? Pangatlo, most of us don't have grain and produce to bring to the storehouse. Totoo naman eh. Hindi na natin ngayon, dinadala ngayon yung bigas mo, yung halaman na tinanim mo, o yung bungang inani mo, hindi eh. But we do have incomes that can bring the first tenth off into the church. Nakuha natin. Sa Old Testament, they are required to bring offerings. Kasi noon, gano'n naman, ang tawag noon ay barter, di ba? Nagpapalitan ng paninda, di ba? Ng goods. Pero ngayon, hindi naman kasi gano'n na sa atin ngayon eh. Tayo po ngayon, ay tayo nagwo-work, and then after natin nag-work, tayo po binabayaran ng ating mga boss. Amen? So ngayon naman po, ayun po dinadala natin ngayon sa church. Yung ating pong income. Nakuha natin? Ngayon kapatid, in other words, just because something is written in the Old Testament doesn't mean it lacks application to us today in some way or another. Hindi dahil ito ay mula sa Old Testament, ibig sabihin, di na ito applicable sa atin. Hindi po. Ang word ng Lord is the same yesterday, today, and forever. Amen? Ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Kailan nga? Pag sinabi niya, ginagawa niya. Nakuha natin? Kung ano yung sinabi niya sa Old Testament, maging sa New Testament, sabi niya. Kasi sabi niya gano'n, once He promised, He will fulfill it. Kung yung pinangako niya, pag binigay mo ang iyong ikapu sa Kanya, ang pagpapala noon ay pagpapala mo pa rin ngayon. Amen. So tithing now shows an attitude of gratitude for the Lord. Ito ngayon nagpapakita ngayon ng iyong thankfulness sa God, kaya ka nagbibigay ng iyong ikapo. Amen. So when you give a tenth of our income to the work of the Lord, we are actually confessing that God is the owner of everything we have and that He is in control. Diyan po nagsisimula yan. Diyan po binubuksan ng Diyos, nagsisimula kung paano ka ititest ng Lord patungkol sa giving. Kung sa 10% na yan hindi mo maibigay, how much more yung iba pang mga bagay na malaking bagay, hindi mo na kayang ibigay. Amen? Nakuha natin? When you tithe, you demonstrate your faith in God to be in control of your possession and money. Kapag ikaw nagtitithe, ibig sabihin pinapakita mo ang iyong pananampalataya sa Diyos na may control sa iyong mga possession at pera. Diba? May maririnig kang ganito. Kapatid, ang ganda naman, pinagpala ka ng Lord. Ano sinasabi natin? Blessing ni Lord. You acknowledge that it comes from the Lord. Nagkaroon ka ng maayos na sasakyan. Ay, meron akong maayos na sasakyan. Ano lagi mo sinasabi? Biyaya ni Lord. So you acknowledging that yung possession mo, kung meron ka, galing sa Kanya. Tako ba natin? Sa Kristiyana, bihira mo maririnig na, hindi kasi pinag-ipunan ko yan, kaya ako nabili yan. O kaya naman, oy kapatid, na-promote ka. Walang Kristiyano nagsasabi, kasi magaling ako. Ano sinasabi natin lagi? Kasi si Lord ang nag-promote sa akin. Di ba? Think about this. Yung mga hindi Kristiyano, ganun po sila magsabi. O yung galing mo na-promote ka, o syempre magaling ako kaya nga ako pinromote
Pero sa atin, biyaya ng Diyos, inayos ang aking pag-iisip. Nagamit ko yung kakayanan ko. Di ba? Yung ability ko, yung galing ko. Why? It comes from the Lord. Ayun lang yun. When you tithe of your fruit of your labor, not your leftover, you show gratitude to God for giving you your financial blessings. Kapag nagtatize ka ng iyong mga unang bunga, yan, yung ating salary na yan, no, hindi ang iyong mga natira. Nagpapakita ka ng pasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa iyo ng iyong mga biyayang financial. You acknowledging that God give you the financial. Sa 2 Chronicles chapter 31 verse 5, sabi dito, as soon as the order was issued, the Israelites generously gave the best of the grain, new wine, oil, honey, and all their crops, a tenth of everything, a huge amount. Kasi buong Israel, nagbigay kay Lord. Di ba? Pag pinagsama-sama yan, malaki. Parang sa church. Pag yung ating, pinagsama-sama yan, malaki po magagawa ang church. May spread ang word of God. Amen? Amen po ba? Amen. Our church is planning to expand. At lahat po yun ay tinatanggap ko po lahat. No? Every time we have a meeting ng leadership, they always asking that we're going to buy this side. At ako sa puso ko, lagi ko nag-amen doon. Kasi why? Pwede mangyari, di ba? Na kaya natin bilhin yung kabila. And we're going to expand this church. Amen? At magagawa lamang natin yung kung tayo sama-samang naging tapat kay Lord. Because the money that we're going to give for the church is for the expansion of His kingdom. Amen? So bringing the tithes proved that the people were confident that God would provide for all their needs. Ito lamang isang prueba na ikinaniniwala na ang Diyos ay puprovide ng lahat ng iyong mga pangailangan. Tithing will strengthen our commitment to the things of God. Why? Because we are investing. Sa tithes po, nag-i-invest ka dyan. Ang business partner mo dyan si Lord. Kasi si Lord mismo nagsabing, subukan niyo ko dito at ibabalik ko sa inyo ng mas marami pang beses. Amen. I don't know anyone who puts money into investment who is not concerned about the growth of that investment. Marami po kasing ganun. I-offeran ka lang ng business, pero the truth is, they want your money to be used. Pero walang kasiguraduhan kung magkiklik yung business. Di ba? Bibigyan ka ng magandang proposal, na ang balik ng pera mo, 200% in 1 year, pero walang kasiguraduhan. Di ba? When you sign a contract, it will tell you na merong risk. Di ba? Pipirmahan mo ngayon yun. Hindi mo alam. Pero kay Lord, iba. Pag nag-invest ka kay Lord, nag-grow. Amen? When you give your tithes, and you give your tithe to the work of the Lord, you are investing in His kingdom. Tandaan po natin yan. Pag tayo po nagbibigay ng tithe sa atin, nag-invest po tayo sa kingdom ng Lord. And thus, you are helping the kingdom grow and prosper. Ako ba natin? Tinutulungan natin na ang church ay mag-grow, magawa yung dapat gawin kung ano yung pinagagawa ng Diyos dahil po sa ating mga binibigay para kay Lord. Yan. The question now, Pastor, where should I give my tithe? Saan ko naman ibibigay ang aking tithe? The answer is simple. Wherever you eat. Kung saan ka kumakain. If you think you are blessed in this church, sa JA1 Cayman, and you think nag-grow kayo as a Christian, this will be your church. At saan ka dapat mag-tithe kung saan ka kumakain. Hindi masiguro magandang kumain ka sa Jollibee, nagbayad ka sa McDonald's. Di ba? Nagpagasolina ka sa ESO, nagbayad ka sa Sa Rubis. Di ba? Yung iba ganito ginagawa because I'm trying to inject to you was all about tithing. Ganito ginagawa ng iba. Inahati-hati na yung kanilang tithes. Inahati nila. Ginagawa,
ibibigay sa ganito. Yeah, surely you can split your tithes. Totoo yun. Pwede niyong gawin yan. But the problem is, as soon as you do that, you are not really tithing. Kasi why? Biniyak-biyak mo yun eh. The Bible said, ano sabi ngayon sa Malakay? Bring your whole tithe to the temple. Hindi yan sinabing ganun, biyakin mo lahat ng ano mo, ibigay mo sa ganito, bigay mo sa ganito, sa charity, ibigay mo yung ganito, ganyan, bigay mo sa lahat. Sa nangangailangan, bigay mo. Hindi po ganun. Ang sabi po sa Bible, very clearly, in Malakay 3, sabi niya ganun, bring your whole tithe to the temple, to the house of the Lord. Ibig sabihin, dalhin mo lahat sa temple. Amen? Pag yan biniyak-biyak mo na, hindi na po tithe ang tawag dyan. Ang tawag doon, offering or charity. Ako natin. Ito ngayon. Ano naman ang blessing? When you give your tithe to God, ano naman mararanasan mo? Unang-una, He will pour out blessings upon your life. When Malakay 3:10, si Lord mismo ang nagsasabi nun. Hindi si Malakay, kundi si Lord. Kinakausap niya si Malakay that time. At sinasabi yung mga bagay. He will pour out blessings upon your life. Sino may gusto doon yung ibubuhos ng Diyos ang pagpapala sa kanyang buhay? Sabi, pour out eh. Di ba? Ibinubuhos daw eh. Pangalawa, He will bless us in unimaginable ways. Ito ngayon papasok na walang-wala ka, pero naging tapat ka kay Lord, bigla na lang mayroong pagpapalang dumarating. Ay yung hindi mo maisip kung saan nang galing. Grabe naman yun, Lord. Hindi ko na maisip. Binigay ko na yung last money ko para sa iyo, yung tithes ko. Actually, hindi. Inuna mo kasi si Lord. Binigay mo yung una bago mo ginalaw ang iyong pera. Unimaginable ways. Naranasan niyo na ba yung ganun? Sa mga faithful na nagbibigay kay Lord? Many times in my life, naranasan ko yan. Pangatlo, He promises physical blessing in abundance. Unang-una, kung may negosyo ka, sabi sa Bible, sa Malakay 3:10, hindi niya hayaan ng pestilence na itouch ang iyong business. Andi dito ka sa Cayman Islands, may business ka doon, at tapat ka kay Lord, hindi hayaan ng Lord na mawala yung mga bagay na yun, yung pinaghirapan mo. Why? Proprotektahan ng Diyos yun. Yung promotion mo ngayon, hindi hayaan ng Lord ma-demote ka. Kasi you become faithful to God, ipopromote ka pa lalo ng Lord. At yung sakit at karamdaman na yan, hindi hayaan ng Lord na hindi mo may enjoy ang mga bagay na biyayang bibigay niya sa iyo at hindi kanya kukunin hanggang hindi mo naranasan yung biyayang yon. Amen? While you are here, faithful kay Lord, mararanasan mo yung ganda ng buhay. Pag hindi, mauwing ka lang ni Lord. Pang-apat, tithing ensures that your needs will be met. Hindi hayaan ng Lord na ikay pagkukulangin. Ang gagawin ng Lord, paapawin ka niya. Amen? Matthew 6:33. God promised that our needs will be met, needs but not necessarily wants. Lahat ng pangangailangan natin, ibibigay ng Diyos yan. Now the question, do we trust the Word of God? Nagtitiwala ba tayo sa salita ng Diyos? Pangalawa, o nagtitiwala ba tayo sa Diyos ng salita? Kasi si Lord nung binigay niya yan, with honor yan eh. Di ba? Ayaw ng Lord na mapahiya siya dahil sinabi niya yon, na hindi niya ginawa. Sabi ganon, all that He said, it will come to pass. Lahat na sinabi ng Diyos, ito yung mangyayari. Amen? Why? Because merong word of honor si Lord. Hindi siya nagsisinungaling, hindi siya over-exaggerated, pero ginagawa niya kung ano yung sinabi niya. Amen? Kaya tayo ngayon, kailangan itong tinatawag na poverty mentality, mawala na po sa atin yan bilang isang Kristiyano. The Lord is going to open our mind today. Amen? And I'm telling you, it comes from the Word of God. Tanggalin natin yung poverty mentality. Yung para ba sa isipan natin. Alam niyo kapatid, it doesn't matter kung 1,000 ang kinikita mo o 5,000 yung kinikita mo per month. Tithe is still the same, 10%. May mga nagsasabi, Pastor, kasi ang baba ng sweldo ko. Kaya hindi ako nagbibigay ng tithes. Kapatid, it doesn't matter 1,500 o 5,000, 10,000 na kinikita ng bawat isa. Pero yung 10% ng the same pa rin. Amen? Kasi why? Tinitest ng Lord. Yung puso mo, tinitest niya kung gano'n katapat sa Kanya. Even this modern time, tithing is still God's plan for supporting the ministry.
and funding the mission of the church. We don't all give the same amount of money. Definitely hindi. Kasi meron diyang kumikita ng 1,000. May kumikita sa atin ng 2,000. May kumikita sa 3,000. May kumikita sa 5,000 or 6,000. But we should be giving the same percentage. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, gato lang kasi ang sweldo ko. But if you are really thankful to God for what He has done in your life, you will give what belongs to Him. Amen? Ibibigay mo ngayon ang para sa Kanya. The question again, balik ko uli. What do you have that God wants? God wants you to give up your possession in order for you to be Him, to be number one in your life. Amen? Maraming mga tao, they save their money, pero at the end of the day, namatay sila, hindi lang na-enjoy yung pera. Napanood ko yung interview sa isang politician sa Ilocos. He was so very rich. Grabe, no? He's so very rich. Ang dami niyang aviation, yung mga aeroplano. Tapos meron pa siya marami siyang ari-arian. Ano sabi niya gano'n? Sabi naman, ang pera hindi tinatago yan. Ang pera, ini-enjoy yan. Amen? Because the more you enjoy it, the more na bumabalik sa'yo. Ang nangyayari kasi sa iba, tago ng tago, ipon ng ipon, nung namatay, hindi na pakinabangan yung pera. Hindi na-enjoy ang life. Amen? Hindi ma-enjoy ang life. Sino nakinabang ngayon? Yung mga taong naiwan. At yung mga taong naiwan, they don't care. They doesn't care because hindi naman alam kung gano'n mo siya pinaghirapan. Na kumain ka ng itlog, araw-araw, ng dilata, just to save the money. Pero yung mga taong napag-iwanan, they don't care. Why? Because hindi alam kung saan galing yon, kung paano pinaghirapan. They will use the money, parang ganun-ganun lang. Di ba? Bili ng mga bagay na hindi importante. Sabi ng isang politician na ito, sabi niya ganun, ang pera, dapat yan, ini-enjoy. Hindi ko man sinabing ubusin niyo lahat. Magtatabi ka rin. Pero ibig sabihin nun, wag naman to the extent na kumakain ka lang ng asin at ng kape at isawsaw ang kanin. I will end up with this. The Bible mentioned money. Alam mo sa Bible, minention ng money 800 times sa Bible, ha? At sa lahat ng parables si Jesus, more than half of them talk about money. Si Jesus. Pagka napapakinggan mo yung mga parables niya, mini-mention about the money. Ito ngayon. Ang tanong, bakit? Because that is where so many people got stumbled. Pag pinag-usapan ng pera, parang tingin nila, mukhang pera. Na-stumble sila pag perang pinag-uusapan. Amen? Pag sa church, pinag-usapan ng patungkol sa tithe, oy, nako, nangangailangan yan church na yan. No. Kaya nga binanggit ni Jesus, remember that everything we have has been given to us by Him. Kaya si Jesus, nag-concentrate siya tungkol sa money noon, 800 times ang binanggit yun sa kanyang mga parable. Why? Kasi nga, ang tao na stumble diyan. Marami mga Kristiyano, pagka pinag-usapan ng pagbibigay, they stumbled. They think na ang pera kasi, ganito lang yan, kailangan lang ng church yan, kailangan ng ganito. But, even though most of us probably work for the money, di ba, kahit sa karamihan sa atin, nagtatrabaho para sa pera, kinikita natin buwan-buwan yan, di ba? Sa trabaho natin. Sa pagtatrabaho natin, ang tulong ni Lord ay nandoon pa rin. Tanda mo yan. Why? Kasi sa paanong paraan sa Kanya galing ang kakayahan mo para gawin ang iyong mga trabaho. Amen? Sa Kanya pa rin galing yung wisdom, yung knowledge, yung lakas mo, kay Lord pa rin yan. Amen? Yung pagtulog mo sa gabi na 8 oras, kay Lord galing yan. Why? Because He give you a peace of mind para makatulog ka. Amen? Kay Lord galing yan. Yung patulugin ka na Lord na hindi ka nag-aalala. Kasi alam nyo, mayroon pong matulog pag kayo nag-aalala. Di ba? Ako, ang dami kong gastusin sa Pilipinas. Hindi ka na makatulog dahil sa gastusin na yan. Pero kay Lord, pagka na kay Lord ka, ginagawa mo para kay Lord,
bibigyan kaya tinatawag na peace of mind, makakatulog ka na maganda. At paggising mo sa umaga, pagpasok mo sa iyong trabaho, excellent ang gagawin mo sa iyong work. Why? Kasi pinagpahinga ka ng Lord ng sobra-sobra. Amen? We are not saved by work. Tandaan niyo po ito. Hindi po tayo naligtas dahil sa ating mga gawa. But don't misunderstood me. Na pag ikay nag-fail sa iyong pagbibigay, hindi ibig sabihin nun na ikay mapupunta sa impyerno. Hindi po yun. Pero the Lord give these two things to us para malaman mo na ang siya ay number one sa buhay mo, sa iyong pagbibigay, at ibinabalik ang para sa Kanya. Ngunit, sa paggawa nito, ay makakatulong sa pagpapabuti ng iyong buhay. Tandaan mo po yan, no? At pagpapalakas sa iyong relasyon kay Lord. Yung but doing those things, yung pagbibigay kay Lord, it improve your life. And strengthen your relationship with God. Amen? Are we blessed today? Do you love God? Do you believe in His Word? Ikaw ba'y naniniwala na gagawin ng Lord ang Kanyang pangako? When you read your Bible, ito ba'y pinangahawa kaming Kanyang pangako? The only thing that God gives us para ikay umasenso, para gumandang yung buhay, ay binabalik mo para sa Kanya. Remember this, yung 10% po hindi pa ho niya natin binibigay kay Lord. Isinusoli lang natin ang share niya para sa atin. Amen? Can we all arise? Oh, glorify your mighty name, Lord. Oh, glory, glory to your name, Lord Jesus. Lord, thank you. Thank you, Lord God. At tunay nga, pinaalala mo sa amin na marapat namin ibalik sa iyo ang para sa iyo lamang, O Diyos. Lord, you've been faithful to us. Naging tapat ka sa amin. Hindi mo kami iniwan, hindi mo pinabayaan. Inayos mo ang aming mga buhay. Binigyan kami ng mga gandang trabaho, mga gandang sweldo. Now, Lord, we understand now the reason why you gave it to us. Kaya mo ginawa sa amin ito, para maging part kami ng expansion ng iyong kingdom. Lord, sa oras na ito, marami pong salamat at iyong binuksan ng aming isipan patungkol sa pagbibigay. Dalahin ko, O Lord, na simula ngayon, gawin namin yung nararapat. Kasi mahal na mahal ka namin. Ibalik sa iyo, Lord God, ang dapat na ibalik sa iyo. Kasi ayaw namin, Panginoon, nakawan ka. Kundi gusto namin, Panginoon, paligayahin ang iyong puso. Lord, sa oras na ito, isupply ang pangangailangan ng bawat isa. And Lord, teach us, God, na ibalik, Lord God, ang para sa iyo. Let's sing a song. Oh, glorify your name. Worship your holy name, O Lord. I don't want anything but you. You're more than every dream come true. All of the things I thought I wanted don't come close to knowing you. Oh, glory. Now that I'm yours and you are mine, our love is the secret that I find. I'll spend forever in the pleasure I found looking in your eyes. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Come on and stand up together. Isipin mo yung mga gandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Think about those things, Lord.
mga magandang pamilya. Inayos mo aking buhay. Kaya sa oras na ito, maraming tapos-tapos ibalik ko sa iyo. Just give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Just give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Just give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this Glorify you, God. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. Hallelujah. Let's pray. Heavenly Father, we thank you sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat sa matagumpay na service ng aming church, Lord. Lord, we really love you, God. Lord, hindi mo kami pinagkulang. Minahal mo kami na lubusan. And Lord, sa oras na ito, nalaman ko, Panginoon, na ikaw pala yung naging parte sa lahat ng aking ginawa. Sa lahat ng aking magandang bagay na nangyari sa aking buhay. Trabaho, magandang sweldo. And Lord, sa oras na ito, nalangin namin, Panginoon, na kami maging tapat sa iyo. Ibalik, Panginoon, ang nararapat para sa iyo, God. Kasi, Panginoon, may pangako pa rin doon na hindi mo kami, Lord God, pagkukulangin. Bagkos, Panginoon, isusuplay ang aming mga pangailangan. Nabubuksan mo ang langit para sa amin. Pag ginawa namin, Lord, binigay namin ang aming ikapo sa iyo. Dalayan ko, Lord, right now, O God, as you said, O God, Lord, that your people, Panginoon, ay maranasan na, Lord God, ng tremendous na pagpapala na nagmumula, Panginoon, sa aming pagbibigay, pagbabalik ng iyong nararapat sa iyo. Lord, ikaw, Lord God, na may sabi na ikaw ay itest sa mga bagay na ito. Kundi, Panginoon, ipapakita mo
kung gaano ka makapangyarihan, Diyos. Kasi Lord, you want to test our heart sa maliit na bagay na yun, Lord God. Kasi kami naniniwala, after, Lord God, na ibigay namin yon, may mas malaking bagay pa na darating sa aming mga buhay. Lord, salamat po at binagsan mo ang aming mga isipan patungkol sa pagbibigay ng aming kapo. Thank you, Jesus. Lord, it is your word. Ikaw, Panginoon, na nangako. And Lord God, ang bawat pangako mo ay iyong ginagawa, ang iyong tinutupad. Thank you, Father. Bless each and every one. Lahat na nangangailangan, Panginoon, ng kagalingan sa kanilang sakit at karamdaman, let the blood of Jesus flow. Ang kagalingan ay dumaloy sa bawat isa. Lord, mga nangangailangan ng trabaho, Lord, supply, Panginoon, ng trabaho. Sa lahat, Lord God, nangangailangan na increase, Lord God, increase sa Panginoon. Kasi, Lord God, simula ngayon, magiging tapat na kami sa iyo, God. Lord, naranasan ng marami at gusto rin namin maranasan. Pagpalain mo, Lord God, ang church nito na tunay nga ang mga miyembro ay sumusunod, tumutupad at ginagawa ang iyong mga salita. Thank you, Father. Bless each and every one. To you all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Pakisabi nga sa katabi mo, ngayon, alam mo na kung paano ka magpapalain ni Lord. Kaya sabay-sabay natin gawin. Sabi mo, sabay-sabay natin gawin. Praise God. Sige ba tayo po'y dumako sa ating communion, Holy Communion?